Maiwan ko na muna kayo at ipaghahanda ko si Celine ng mainit na sabaw. Paalam ni Nanay Martha at bago pa makasagot ang sino man sa dalawa, ay mabilis nang nagtungo sa kusina. Alam ni Celine na paraan iyon ng matanda upang bigyan sila ni Andre ng pagkakataong makapag-usap. Patawarin mo ako, Andre. Totoong kinuha ako ni Dominic ng labag sa loob ko. Napakasama niya. Bulong ng binata sa nagangalit ng ngipin. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking yun. Andre, makinig ka. Aniya at hinawakan ito sa braso. Kasalanan ko rin ang nangyari dahil hindi ako nag-ingat. Pero bakit ka nagpakasal sa kanya? Bakit? Puno ng hinanakit ang tinig ni Andre. Noong tumawag ka sa akin, bakit hindi mo ipinagtapat ang totoo? Sana'y nakauwi ako para damayan kita. Natakot ako, Andre. Aniya sa pagitan ng mga iyak. Alam ko kung paano mo ako iginalang, kung paano mo tiniis na huwag akong makuha dahil ginagalang mo ang kagustuhan ko. Ano pang mukhang mayaharap ko sa'yo pagkatapos na makuha ni Dominic ang iniingatan ko? Mauunawaan ko dahil hindi mo ginusto yun. Hindi ko alam na magiging ganyan ang saloobin mo. Inakala kong kamumuhian mo ko na hindi mo na ako mamahalin dahil hindi na ako malinis. Tinagap ni Andre ang mga palad niya at masuyong hinagkan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niyang nahilam ng luha ang mga mata nito. Mahal na mahal kita, Celine. At kung alam mo yun, dapat alam mo ring hindi kita maaring pabayaan. Hindi ka dapat agad nagpakasal kay Dominic. Wala na tayong magagawa pa, Andre. Kasal na ako kay Dominic. Wala akong pakialam. Sumama ka sa akin. Magpapakalayo-layo tayo. Ikinulong nito sa mga palad ang kanyang muka. Sa mga mata'y mababakas ang paghihirap ng kalooban. Hindi ko kaya. Ako ang mahal mo at hindi si Dominic. Kaya sa akin ka sumama. Wala akong pakialam kahit may namagitan na sa inyo. Hindi, nabibigla ka lang, Andre. Nagtiim ang mga bagang nito habang nakatitig sa mukha niya. O siguro'y ayaw mong sumama dahil may pagtingin ka na sa kanya. Makulimlim ang anyong sabi ni Andre. Hindi alam ni Celine kung anong sasabihin, kung ano ang nararamdaman. Nalilito siya sa kanyang damdamin. Gayong dati tiyak niyang si Andre lamang ang lalaking mamahalin ng puso niya. Look at me, Celine. Utos ng binata. Ngunit nanatiling nakayuko ang dalaga. Patawarin mo na lang ako. Asawa ko na si Dominic at hindi ko na magagawang sumama sa ibang lalaki. Hindi ako ibang lalaki lang, Celine. Baka sa anyo at tinig ni Andre na nasaktan nito sa kanyang sinabi. Hinaplos niya ang pisngi ng binata, ang kilay, ang ilong, ang labi. Mahal pa rin niya si Andre. Mahal na mahal. Pero iba na ang sitwasyon. Pag-aari na siya ni Dominic. At kung dapat pa niyang ipagpatuloy ang binalak noong paghihiganti, ay hindi na sangkot doon ang dating nobyo. Maraming paraan upang makaganti siya kay Dominic. Pero hindi kabilang doon ang pagsama sa ibang lalaki. Makakahanap ka pa ng ibang babaeng higit na nararapat para sa iyo, Andre. Aniya sa malungkot na tono. Yung ikaw lang nagmamay-ari at hindi kasal sa iba. Dinalhan na kita ng hapunan. Ani Nanay Martha, matapos ilapag ang tray ng pagkain sa ibabaw ng study table. Nilingon ni Celine ang matandang babae, ngunit nanatiling nakatayo sa tabi ng bintana. Umaasa siyang mula roon ay matatanaw ang pagdating ni Dominic. Kumain ka na at lalamig ang sabaw. Untag ni Nanay Martha. Hindi ho ako nagugutom. Aniya, ihintayin ko na lamang si Dominic. Ala paano kung hindi siya umuwi ngayong gabi? Magdamag mong titiisin ng gutom. Si Andre, Nanay Martha. Tanong ni Celine na ang mga matay nakatuon pa rin sa labas ng bintana. Mula nang pumanhik kanina hindi pa lumalabas ng kanyang kwarto. Balak ko nang ang dalhan na lamang doon ng pagkain Kaya lang, nakalak ang pinto. Kumatok naman ako pero hindi niya ako pinagbuksan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Celine. Kanina bago niya iniwan si Andre sa sala, ay tiniyak niya sa binata na hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Kumain ka na, ha? At huwag mong alalahanin si Dominic. Nagpapalipas lamang iyon ng sama ng loob
nagpapalamig. Baka ho kung ano nang nangyari sa kanya. Kinalang-kilala ko si Dominic, kaya tinitiyak ko sa iyong walang mangyayaring masama sa kanya. Nang lumabas si Nanay Martha at muling mapag-isay, napag-isipan ni Celine ang sitwasyon. Para siyang tunay na may bahay na nagmamahal sa asawa. Sa labis na pag-aalalang ipinapakita niya. Bakit ngayon ay nag-aalala pa siya sa kaligtasan ni Dominic? Gayong nung una ay kinamumuhian niya ito. Tunay na nga kayang nakuha ni Dominic ang puso niya? Pinukaw ng maihinang kadok sa pinto ang malalim na pag-iisip niya. Kasunod nooy, bumukas ang pinto at pumasok si Andre. Nanatili siya sa pagkakaupo ng pasandal sa headboard ng kama. Kahit nang lumapit ang binata at maupo sa gilid niyon. Nag-aalala ako. Ayaw mo raw kumain, sabi ni Nanay Martha. Anito, wala akong gana. Sagot niya. Nais tutulan ng pagpasok ni Andre nang walang pahintulot, ngunit nanahimik na lamang siya. Kailangan mong kumain, Celine. Baka magkasakit ka. Huwag mo akong alalahanin, Andre. Kaya ko ang sarili ko. Malalim na buntong hininga ang pinawala ng binata at napailing. Tumayo ito at kinuha ang tray. Nang maupong muli sa gilid ng kama, ay ipinatong iyon. You have to eat. Dinampot nito ang kutsara at nilagyan ng pagkain. Andre, huwag na. Tanggi ni Celine. Nagsubuan siya ng binata. Please, kainin mo na to. Gusto kong may laman na yung tiyan mo bago tayo mag-usap. Nangunot ang noo niya matapos marinig ang tinura nito. Nag-usap na tayo, hindi ba? Gusto kong malinaw ang lahat bago ako umalis bukas. Malungkot na pahayag nito. Aalis ka na? Kadarating mo lang eh. Wala nang dahilan para manatili pa ako rito. Napayuko siya na makaramdam ng pagkapahiya. Sinalo nito ang kanyang baba at itinaas. Masakit pero kailangan ko nang tanggaping hindi ka na magiging akin. Kung magtatagal pa ako rito, lalo lang tayong masasaktan. I'm sorry. Muli na namang naghilam ang luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya'y mamalaking bagay na bumara sa kanyang lalamunan. Sana'y mapatawad mo ako, pati na si Dominic. Pinapatawad na kita, Celine, dahil wala ka naman talagang kasalanan. Pero si Dominic, panahon lang makakapagsabi kung mapapatawad ko pa siya. Kumain ka na, hindi ako aalis hanggat hindi mo nauubos to. Sabi ni Dominic. Napilitan na lamang si Celine kahit naiilang siya sa ginagawa ng dating nobyo. Kahit hindi naubos ang pagkain, ay napangalahati naman niya iyon. Pwede na siguro tayong mag-usap. Anito matapos ibalik ang tray sa mesita. Kung kukumbinsihin mo ulit akong sumama sa'yo, gusto kong gawin yon. Pero ikaw na rin ang may sabing, hindi na magbabago ang lahat. Napabuntong hininga si Andre. Babalik na ako sa kampo bukas. Sakaling kailanganin mo ang tulong ko'y, alam mo kung saan ako tatawagin. Mag-iingat ka. Hinaplos niya ang pisngi nito, nakadama ng awa sa binata. Ipagdarasal kong lagi ang kaligtasan mo. Salamat. Muling pamagitan ng nakabibinging katahimikan. Hindi napigil ni Andre ang sarili na yakapin si Celine. Bakit kailangang mangyari to? Bulong ng binata sa kanya. I love you so much, Celine. At alam ko, matatagalan bago ako makahanap ng babaeng ipapalit ko sa'yo. Just take care. Luha ang bulong niya. Naisabihing mahal pa rin niya ito. Ngunit alam niyang hindi na tama at lalo lamang nilang sasaktan ng kanilang mga sarili. Lingid sa kaalaman ng dalaway, iyon ang tagpong inabutan ni Dominic. Naghalo ang galit, pait at panlulumo sa puso ng lalaki sa nasaksihan. At sino ang hindi makakaramdam ng ganoon kapag nakita ang asawang mahigpit na nakayakap sa dating nobyo. Bago pa maramdaman ng dalawa ang kanyang presensya, ay mabilis na ang tumalikod si Dominic at muling umalis sakay ng kabayo. Magdamag nagising si Celine sa paghihintay sa pagdating ni Dominic. Buong akala kasi niya ay nagbalik na ito matapos umalis nang mawalan siya ng malay. Mugto ang mga matang nakita niya sa salamin nang magtungo siya sa banyo. Halatang magdamag na umiyak. Naglinis lang siya ng katawan at nagpalit ng damit pambahay. Masakit ang ulo niya at ang mga matay parang may buhangin. Tahimik na tahimik ang buong kabahayan at bukod sa mga yabag niya, walang ibang maririnig
kundi ang salitang huni ng mga ibon na humahapon sa mga bintana at bubungan. Hindi niya alam kung umalis na si Andre. Hindi nasabi ng binata kagabi kung magigisnan pa niya ito. Umingit ang pinto ng kusina nang itulak niya. Nagulat pa si Nanay Martha nang malingunan siyang nakatayo sa likuran nito. Hindi pa ho umuwi si Dominic? Pabuntong hininga niyang sabi at nalulumong napaupo sa plastic chair na kinuha mula sa ilalim ng mesa. Hindi mo ba siya nakita? Dumating siya kagabi, pero umalis din kaagad. Nagtaka nga kami ng Tatay Raul mo eh. Anong oras ho dumating? Mga pasado 8:00 yata. Oo, pasado 8:00. Kung dumating si Dominic ay hindi nga niya ito makikita. Dahil na mga oras na iyon ay kasama niya sa kwarto si Andre. At marahil, nakita sila ng lalaki. Kaya nagmamadali din itong umalis. Gusto mo ba ng kape o gatas kaya? Alok ng matanda nang mapansin ang pananahimik niya. Gatas na lang ho, Nanay Martha. Ani at sununda ng buntong hininga. Ilang sandali pat inilalapag na nito ang baso ng mainit na gatas sa ibabaw ng mesa. Maski paano'y nakadama siya ng ginhawa, nang masayara ng mainit ang kanyang sikmura. Hinilot-hilot ang sentido upang maalis ang pananakit niyon. Bumaba rin si Andre kagabi, nang malaman ngang ayaw mong kumain ay nag-alala. Pinuntahan ho niya ako sa kwarto. Pahayag niya. Nakita niyang makahulog ang sulyap na pinukol sa kanya ng matanda. Naramdaman niyang kailangan niya magpaliwanag upang maalis ang nasa isip nito. Pinakausapan niya akong kumain at pagkatapos ay lumabas na. Wala ho kaming ginawang masama, Nanay Martha. Nabakas niya sa mukha ng matanda na napahiya ito. Upang pagtakpan iyon, ay muli nitong inabala ang sarili sa pagluluto ng almusal. Ipinagpatuloy ni Celine ang pag-inom ng gatas. Mukhang malabo nang magkasundo pa ang magkapatid pagkatapos nito. Naiiling na sabi ni Nanay Martha, makaraan ng ilang sandali. Natatakot ako sa maaari pang mangyari, Nanay Martha. Baka sa susunod ay tuluyan ang tapusin ni Andre ang kapatid niya. Diyos ko, iwag naman sana mangyari yun. Kahapon ay muntik na rin akong himatayin sa ginawa ni Andre. Akala ko'y tinamaan si Dominic. Nanindig ang mga balahibo ni Celine sa alaala nang naganap na nagdaang gabi. Paano kung tinutuon ni Andre iyon? Hinaplos niya ang mga braso nang maramdaman ng panlalamig. Doon na po muna ako sa sala maghihintay, Nanay Martha. Paalam niya nang maubos ang gatas sa baso. Sige, tatawagin na lamang kita kapag handa na ang almusal. Palabas na siya ng kusina nang maisipang itanong kung umalis na ang dating nobyo. Hindi ko pa siya nakikita mula nang magising ako, kaya hindi ko rin alam kung nariyan pa siya o umalis na. Gusto mo bang puntahan ko? Huwag na ho. Aniya tuluyan na itong tinalikuran. Mula sa kusina ay nagtuloy si Celine sa balkonahe. Iginala ang paningin sa paligid matapos maupo sa pasimano ng balustre. Maaliwalas ang umagang yun at ang mga paru-paro na lumilipad-lipad sa mga bulaklak ay lalong nagpadagdag sa kagandahan ng paligid. Ngunit ang katahimikan ay nagdagdag ng lungkot sa puso niya. Narito siya, naghihintay sa pagdating ni Dominic, habang nag-aagaw ang damdamin sa kusino ang karapat-dapat niyang mahalin. Ang dating nobyong tunay na minahal o ang asawang sa loob ng maikling panahon ay unti-unting bumihag sa puso niya. Totoo, mahal na niya si Dominic. Madaling aminin niyon pagkatapos na muntik na itong sakta ni Andre. Pagkat noon niya naramdamang hindi niya kaya pang mawala sa piling niya ang asawa. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata nang muling nanikip ang puso niya. Paano kung naituloy nga ni Andre ang nais nito kay Dominic na mawala ito? Paano niya iyon dadalhin sa kanyang konsensya? Nagpasya siyang pumanik na muna at magkulong na lamang sa kwarto. Kung umalis na si Andre, ay mabuti iyon. Ayaw na niyang magpaalam pa ito dahil masasaktan lang niya ang binata. Pabalik na siya sa loob ng marinig ang papalapit na yabag ng kabayo. Pumihit siya upang salubungin si Dominic. Ngunit nadismaya lamang siya nang makitang si Tatay Raul ang dumating at hindi ang asawa. Saan kayo nanggaling, Tatay Raul? Tanong niya at hinintay na makalapit ang matandang lalaki. Sa tanima. Nakita niyo po ba si Dominic? Tanong niyang hindi na mahintay na marinig ang sasabihin ni Tatay Raul. Oo. Anito. Katunayan nga'y pinauwi niya lang ako
para kumuha ng mga gamit niya. Nangunot ang noo ni Celine sa narinig. Bakit siya magpapakuha ng mga gamit? Hindi ba siya uuwi, Tatay Raul? Nabakas ang pag-aalangan sa mukha ng matandang lalaki. Sinusunod ko lamang ang utos niya, Celine, at pagkasabi niyang ikuha ko siya ng mga gamit ay hindi na ako nag-usisa pa. Saan ho siya tutuloy doon? Malungkot na tanong niya. Hindi ba't may kubong pahingahan malapit sa taniman ng pinya? Doon siguro siya tutuloy dahil parang bahay din naman iyon na may kwarto at mga gamit pang kusina. Sadyang ipinatayo ni Dominic ang kubo na iyon dahil kapag anihan ay madalas na doon siya natutulog. Nakita ko na ho ang sinasabi niyong kubo. Pero ang punto ko, hindi naman niya sinabing doon muna siya pansamantala. Siguro'y nakalimutan lang. Hindi niyo na kailangan magpaliwanag para sa kanya, Tatay Raul. Sandali lang ho, ihahanda ko ang mga gamit niya. Seryoso na wika ni Celine. Magkaayos pa kaya ang mag-asawa? Paano aamin si Celine kay Dominic na mahal na niya ito? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.